Magandang gabi mga ka-mystery. Ako si Tito Val at welcome sa isa namang nakakilabot na kwento dito sa Pinoy Mystery Horror. Ang kwento natin ngayong gabi ay magdadala sa atin sa isang tahimik na probinsya kung saan isang grupo ng mga kabataan ang nakaharap sa isang nakakatakot na nilalang. Ihanda na ang inyong mga sarili dahil ito ay tunay na nakakapangilabot. Noong 2010, sa tahimik na bayan ng San Rafael, Laguna, kilala sa malawak na taniman ng nyog at malalim na lawa na balitang binabantayan ng mga diwata. Isang grupo ng mga kabataan ang tinatawag na barkada ni Nico ang naharap sa isang nakakatakot na karanasan. Ako nga pala si Alfonso, isang residente ng San Rafael. Dito ako lumaki at kasama ko ang aking mga kaibigan sa halos lahat ng oras. Sina Nico, Teresa, Jomer at Esang, ang aking mga kababata. Ang aming tambayan ay sa tabi ng lawa. Isang tahimik at maganda pero nakakakilabot na lugar lalo na sa gabi. Minsan, habang kami nagkukumpulan sa may tabing lawa, napag-usapan namin ang isang lumang alamat tungkol sa mga elemento sa lawa. Ayon sa alamat, taon-taon ang mga elemento na nakatira sa ilalim ng lawa ay magigising at naghahanap ng mga bata upang gawing alay. Akala namin noon, kwento lang yon para takutin kami. Pero nagkamali kami. Isang gabi habang nagkakatuwaan kami sa tabing lawa, bigla na lang may narinig kaming isang malakas na tunog mula sa tubig. Sabay may parang bulang lumutang sa gitna ng lawa. Nagkatawanan pa kami. Si Jomer pa nga ang nagsabi, baka naman may nahulog na baka dyan sa lawa. Pero nagsimula ng manginig si Tessa. Narinig niyo ba yun? Parang may humihikbi, sabi niya. Akala namin guni-guni lang. Pero nang marinig namin ulit ang tinig, talagang may hikbi na kasama. Parang batang umiiyak. Tama na nga yan. Baka naman prank na naman ninyo ito ha? Sabi ni Nico, ang pinakamatapang sa amin. Pero nang makita namin na siya mismo ay natakot, alam naming seryoso na. Napagpasyahan namin umalis na pero bago pa man kami makalayo, biglang lumitaw sa ibabaw ng lawa ang isang higanting ipo-ipo. Sabay-sabay kaming napasiyaw at nagtakbuhan. Pero ako at si Alfonso, hindi nakatakbo. Parang may humawak sa paa ko, kaya't napasubasub ako sa lupa. Nang lingunin ko, nakita kong ang higanting ipo-ipo ay nag-aanyong sang matangkad na tao na nakabalot sa itim na anino. Nananaginip yata ako, nasabi ko sa sarili ko. Pero naaalala ko, totoong nangyayari ito. Tinawag ko si Nico, pero wala na siya. Nauna na silang tumakbo. Walang magawa kundi harapin ko ang elemento. Biglang nagsalita ang anino. Ikaw ba ang alay? Malamig ang boses, parang sumisiksik sa lahat ng parte ng katawan ko. Naisip ko na lang na kailangan kong makaligtas. Kinuha ko ang maliit na kutsilyo sa bulsa ko na palaging dala ko kahit saan. Hindi ko alam kung magagamit ko ito laban sa kanya. Pero naglakas loob ako. Bago pa man magamit ang kutsilyo, natulala na lang ako bigla. Hindi makagalaw. Pagkaraan ay narinig kong sumigaw si Esang mula sa malayo. Alfonso! Tumakbo ka na! Nagising ako sa pagka-apris at agad na tumakbo papunta sa kanila. Pagkarating ko sa kanila, hingal na hingal ako. Sinabi ko ang nakita ko. Hindi tayo pwedeng maghiwa-hiwalay, sabi ni Nico. Kailangan natin harapin tong magkakasama, sabi naman ni Homer. May alam akong pwedeng pangontra sa masamang espiritu, pero kailangan natin ng tubig dagat. Agad kaming tumakbo patungo sa may dulo kung saan naroon ang dagat.
Sa bawat hakbang, ramdam namin ang presensya ng anino na sumusunod sa amin. Parang hinihila ang bawat hakbang namin pabalik sa lawa. Pagdating namin sa dagat, agad kaming lumublob at pinasa ang katawan namin. Nagsimula si Homer sa kanyang orasyon habang kami pinaliligiran ng tubig dagat. Bigla na lang lumitaw ang anino sa tabi ni Nico. Sobrang lapit na. Parang kaya na niyang abutin ang isa sa amin. Hindi kayo makakatakas, sabi ng anino. Pero patuloy pa rin si Homer sa kanyang orasyon. Nang matapos, biglang nagliwanag ang paligid at ang anino ay nagsimulang sumigaw sa sakit. Parang narutunaw siya sa harap namin. Nang tuluyan ng mawala ang anino, napasandal kami sa isa't isa. Pagod pero ligtas. Grabe, akala ko katapusan na natin, sabi ni Teresa habang nakangiti. Sana naman next time, picnic na lang tayo. Isang araw habang naglalakad kami sa bayan, napansin namin ang isang matandang babae na nagbebenta ng mga anting-anting sa tabi ng templo. Sa tabi ng simbahan, lumapit si Homer at nagtanong, Manang, may alam po ba kayo tungkol sa anino sa lawa? Tumango ang matanda at ngumiti. Ang kwentong iyon? Marami na akong narinig tungkol dyan. Pero tandaan nyo, hindi lahat ng kwento ay natatapos. Minsan, bumabalik sila. Napatingin kaming lahat sa isa't isa. Hindi pa pala tapos ang lahat. Ano pong ibig niyong sabihin, Manang? Tanong ni Nico. Ang anino ay isang anyo lamang ng mas malaking kasamaan. Kung hindi ninyo napipigilan, babalik at babalik siya. Kailangan niyong hanapin ang pinagmulan nito at tuluyang wasakin, sabi ng matanda habang inaabot ang isang lumang mapa sa amin. Sa mapa, nakita namin ang isang matandang templo sa gitna ng kagubatan. Doon ninyo makikita ang ugat ng kasamaan, sabi ng matanda. Pero mag-ingat kayo. Hindi basta-basta ang lugar na yun. Dati itong ginamit ng mga sinaon ng mangkukulam kung saan nabuksan ang lagusan ng iba't ibang elemento. Napagdesisyonan naming puntahan ang lugar na nasa mapa. Inihanda namin ang aming mga sarili at nagdala ng mga pangontra, kabilang na mga anting-anting na ibinigay ng matanda. Nagsimula ang aming paglalakbay patungo sa kagubatan. Habang naglalakad, naramdaman namin ang bigat ng paligid. Parang may nagmamasid sa bawat hakbang namin. Guys, sure ba tayo dito? Tanong ni Esang na halatang kinakabahan. Sama-sama tayo, kaya natin to, sabi ni Nico, na palaging nagiging lakas ng grupo. Pagdating namin sa lumang templo, napansin namin na ito'y halos gumuho na, pero may kakaibang liwanag na nanggagaling mula sa loob. Andito na tayo, sabi ko habang inaalis ang alikabok sa pintuan. Pagpasok namin, nakita namin ang tila isang malaking altar na puno ng mga sinaon ng simbolo. Biglang nagsimulang gumalaw ang mga anino sa paligid namin. Narito na sila, sabi ni Homer na agad nag-umpisa ng kanyang dasal. Nagsimula kaming maglagay ng mga tubig dagat sa paligid ng altar. Biglang lumitaw ang anino sa aming harapan. Mas malaki at mas nakakatakot kaysa noong una. Hindi niyo ako matatalo, sigaw nito. Pero hindi kami nagpatinag. Pinagpatuloy ni Homer ang kanyang orasyon habang si Nico at ako'y naghahagis ng tubig dagat sa anino. Hindi kayo makakatakas, muling sigaw ng anino. Pero unti-unti itong nawawala habang nagliliwanag ang paligid at tila hinihigop ang mga anino pabalik sa altar. At saglit na yumanig ng malakas ang paligid. Sa huling sandali, isang malakas na sigaw ang binitiwan ng anino at tuluyang naglaho. Agad kaming nagtakbuhan palabas at tuluyan ang gumuho ang templo.
Napaluhod kami sa pagod at takot, pero alam naming natapos na ang lahat. Tapos na. Habang humihinga ng malalim, tapos na. Ramdam namin ang kalayaan. Parang nawala ang bigat ng paligid at muling bumalik ang kapayapaan. Nagtagumpay tayo, sabi ni Esang na may ngiti sa kanyang mukha. Simula noon, hindi na namin muling narinig ang kwento tungkol sa anino sa lawa. Pero sa tuwing maaalala ko ang gabing yon, lagi kong naiisip na totoo ang mga alamat at minsan ang kababalaghan ay nagkukubli sa mga lugar na akala mo'y tahimik. Sa mga sumunod na araw, bumalik na sa normal ang buhay sa San Rafael. Pero hindi namin basta-basta makakalimutan ang gabing yun. Naging mas malapit kami sa isa't isa at palaging nagbabantay para sa anumang kakaibang pangyayari. At dito nagtatapos ang ating kwento ngayong gabi. Sana'y nagustuhan nyo mga ka-mystery. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas marami pang kwento dito sa Pinoy Mystery Horror. Ako si Tito Val at mag-ingat kayo palagi. Paalam!